Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang tatayong reporter para sa araw na ito. Ako po si Carwin Cloud P. De La Torre ng Section Franklin. Ako po si Shavina. Ako po si Kaitin Kate R. Bernardo. Ako po si James Kat M. Karanglan. Ako po si Rizko Nadine C.S. Gana. Ako po si Dana's JVD Padel. Kami po ay mula sa ika-4 na baitang pangkat Franklin ng Paaralang Elementarya ng Malabon. Ang Pilipinas ay isang kapuluan or archipelago na may humigit kumulang 300,000 kilometers ng kabuoang lupa o land area, binubuo ng 7,641 na pulo na nahati sa tatlong pangunahing pulo. Ito ay ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa pinakahuling opisyal na bilang, ang populasyon ng Pilipinas ay umabot noong 112,729,484 noong ika-1 ng Hulyo 2024. Dahil sa pag-i-archipelago, sagana ang bansa sa maaaning lupa, tulad ng mga bundok, burol, kapatagan at lambak. Napapaligiran din ito ng iba't ibang anyong tubig, tulad ng karagatan, dagat, ilog at lawa. Dahil dito, napakayaman ng ating bansa sa likas na kagandahan ng kalikasan na nagbibigay buhay sa mga mamamayan. Dahil sa katangiang pisikal ng ating bansa, nagkaroon tayo ng iba't ibang kabuhayan tulad ng pagsasaka, pangingisda at pagtuturoso. Kaya, masasabi natin na ang kalikasan ang bibigyan ng likas na biyaya sa ating mga Pilipino. Kung alagaan natin ito, kapatulad ang ginhawa at biyayang ating titamasa mula sa ating kapaligiran. May tatlong pangunahing uri ng likas yaman: yamang lupa, yamang tubig at yamang mineral. Ang yamang lupa ay tumutukoy sa mga kagubatan, kabundukan at lupang pansakahan. Ang yamang tubig naman ay matatagpuan sa ating mga karagatan, ilog at lawa na pinagkukunan ng isda at iba pang pagkaing dagat. Samantalang ang yamang mineral ay kinabibilangan ng metal tulad ng gold, iron at copper na ginagamit sa industriya. Napakahalaga ng mga likas na yaman dahil ito ang nagbibigay ng ating mga pangunahing pangangailangan, gaya ng pagkain, tirahan at kabuhayan. Ngunit dahil sa pang-aabuso ng mga tao, unti-unti itong nauubos. Kaya dapat nating alagaan at gamitin ng tama ang mga ito. Ayon sa ilang kasulatan, ang Malabon ay dating tinawag na Tambobong, isang bisita ng Tondo noong panahon ng Kastila. May isang paliwanag sa etymolohiya ng pangalan Malabon. Isa ay mula sa salitang labong o bamboo shoot dahil ang lugar ay sagana sa bamboo. Isa pa ay mula sa Malabon, kung saan ang mala ay maraming putik o mud at bon o buen ay mabuti o fresh air. Tumutukoy sa katangian ng lugar noong unang panahon. Ang lungsod ng Malabon ay may mahaba at makulay na kasaysayan. Noong Abril 21, 2001, ang Malabon ay na-convert mula sa isang municipalidad tungo sa isang highly urbanized city sa bisa ng Republic Act 1919. Kung kaya tuwing Abril 21 hanggang Mayo 21 ay ipinagdiriwang natin ang Tambobong Festival. Bago nito, kabilang ang Malabon sa lalawigan ng Rizal noong Nobyembre 7, 1975. Ito ay naging bahagi ng rehiyong National Capital Region sa bisa ng Presidential Decree
1824. Ang pagiging lungsod ng Malabon ay nagbibigay daan sa malalaking pondo at mas maraming serbisyo para sa lungsod. Ang Malabon ay lawak na teritoryo na umigit kumulang 15.7 square kilometers o 157,100 square meters at may populasyon na 380,522 batid sa census noong 2020. Para makisaysayang lugar dito sa ating lungsod. Ngayon si Bayan San Bartolome na itinatag bilang sa parokya ng 1,614 at kinalala bilang isang important culture treasure ng National Museum of the Philippines. Ang Heritage Building o La Princesa Tabacalera matatagpuan sa loob mismo ng ating paaralan. Sa Malabon Elementary School ay dating kumpanya ng tabako na ngayon ay nagagamit ng ating paaralan at pinangangalagaan. Marami ang mga lumang bahay sa hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa Malabon. Isa sa pinakakilala ay ang Remundo House. Kilala ang Remundo House bilang Cultural Heritage Property ng Malabon. Isa ito sa mga pinoprotektahan ng lokal na pamahalaan at mga heritage conservation group upang mapanatili ang kasaysayan, sining at identidad ng lungsod. Ang lungsod ng Malabon ay bahagi ng Hilagang Kanluran bahagi ng Metro Manila at nakapalibot sa mga ilog, estero at baybayin ng Manila Bay. Dahil dito, ang pangunahing likas na yaman ng lungsod ay nagmula sa katubigan. Sagana ito sa mga produktong dagat tulad ng isda, hipon, pusit, tahong, talaba at alimango na siyang pangunahing pagkukunan ng kabuhayan ng maraming residente. Dahil sa lokasyon na ito, ang mga pangunahing harap buhay sa Malabon ay may kaugnayan sa pangingisda, fish processing at paggawa ng produktong dagat. Maraming residente nagtatrabaho bilang mangingisda, fish vendor o mga manggagawa ng pabrika ng bagoong, patis, tinapa at daing. Isa rin sa mga ipinagmamalaking produkto ng lungsod ang Pansit Malabon na naging simbolo ng kultura at kasipagan ng mga mamamayan dito. Bukod sa mga ito, may ilang hanap buhay na nakabatay sa maliit na negosyo o paggawaan tulad ng paggawa ng kakanin at pagkain, pagtitinda sa palengke at pagtatanim ng halaman ornamental bilang libangan at dagdag ng pagkakakitaan. Ang lungsod ng Malabon ay kilala hindi naman sa masarap nitong pagkain, kundi pati rin sa negosyong gumagamit ng mga produktong likas na yaman mula sa dagat at kalikasan. Sa mga pinakakilala ay Dolores Kakanin, ang gumagawa ng tradisyonal na kakaning Pilipino gaya ng apin-sapin, kutsinta at bibingka. Isa pa sa mga pinagmamalaki ng lungsod ay ang Nanay Pansit Malabon. Isa sa mga unang nagpasikat ng orihinal na Pansit Malabon sa buong bansa. Ang pangunahing sangkap ng kanilang produkto, hipon, pusit at iba pang lamang dagat ay direktang nakukuha mula sa mga mangingisda ng Malabon. Bukod dito, maraming maliliit na pabrika ng bagoong, patis, tinapa at daing sa mga barangay tulad ng Tomsuya, Katmon at Tanyong. Ang mga ito ay lumang industriyang nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang mga produktong ito ay ibinibenta hindi lamang sa palengke, kundi pati na rin sa ibang lungsod kaya nakakatulong sa lokal na ekonomiya. Isa sa mga pinakatanyag ay Rufino Patis na itinatag noong 1949. Ang Rufino ay nagsimula bilang maliit na pagawaan ng patis at bagoong na gumagamit ng mga isda na huhuli sa paligid ng Malabon at karatig bayan ng Navotas. Ang proseso ng pagbuburo ng isda upang maging patis
ay isang halimbawa ng isang chemical process kung saan nagaganap ang fermentation o pagkakaburo upang makagawa ng bagong produkto. Hanggang ngayon, ang Rufina ay patuloy na kilala bilang unang commercial producer ng patis sa bansa na sumisimbolo sa kasipagan at malasakit ng mga taga-Malabon sa kanilang kabuhayan. Isa pa sa mga kilalang tatak na nagmula sa lungsod ay ang Silver Swan Manufacturing Company na itinatag noong 1942. Tulad ng Rufina, nagsimula rin ito sa paggawa ng patis at toyo gamit ang mga lokal na sangkap na galing sa mga isda sa mga ilog at dagat ng Malabon. Sa paglipas ng panahon, lumago ito at naging isa sa pinakamalaking condiment companies sa Pilipinas. Hindi rin pahuhuli ang Reynos Chicharon na kilalang tatak ng Malabon mula pa noong 1950s. Ang produktong ito ay gumagamit ng balat ng baboy bilang pangunahing sangkap na niluluto hanggang maging mulutong at ginagawang sikat na snack food. Ang Reynos ay isa sa mga pinakamalaking tagagawa ng chicharon sa Metro Manila at patunay ng pagiging marikahin ng mga negosyanteng Malabonian sa paggamit ng mga lokal na materials. Ang mga likas na yaman ng Malabon ay may malaking ambag sa kabuhay ng mamamayan dahil sa lokasyon ng lungsod na malapit sa Manila Bay at Navotas River. Maraming residente ang nakadepende sa pangingisda at paggawa ng mga produktong tulad ng bagoong, patis, at tinapa. Ang mga kumpanyang gaya ng Rufina Patis, Silver Swan, at Reynos Chicharon ay nagsisimula sa mga likas na yaman na nakikita sa ating lungsod at ngayon ay nagbibigay ng trabaho at kabuhayan sa maraming pamilya. Ngunit sa kabila ng biyayang ito, hindi rin maikakaila na patuloy na hinaharap ng ating lungsod ang iba't ibang suliranin sa kalikasan. Dahil mababa ang lokasyon ng Malabon, madalas itong bahin, lalo na tuwing tag-ulan. Ang labis na pagtatapon ng basura, pagsisikip ng mga estero, at pagdaming ng mga gusali ay ilan sa mga dahilan ng matinding pagbaha at polusyon. Ang labis na paggamit at pagpapabaya sa kalikasan ay nagdudulot ng mga problemang pangkapiligiran, gaya ng pagbaha at pagkasira ng tirahan ng mga hayop sa katubigan. Hindi rin naman nakatenga ang ating lokal na pamahalaan. Ang pamahalaang lungsod ng Malabon ay nagsasagawa ng mga proyekto gaya ng clearing operations sa mga estero, tree planting activities at waste segregation programs bilang bahagi ng kanilang pangangalaga sa kalikasan. Kasama rin dito ang paggamit ng 5 Rs, reduce, reuse, recycle, recover, at refuse upang mapababa ang dami ng basura na iipon sa lungsod. May mga proyekto ring kaugnay sa flood control at urban gardening kung saan natututo ang mga residente dito na magtanim ng tamang pagtatanim ng halaman sa kanilang mga bakuran. Bilang mag-aaral, malaki rin ang maiaambag natin. Maaari tayo magsimula sa simpleng pagsunod sa 5 Rs, pagtatanim halaman sa bakuran at pagtulong sa paglilinis ng paligid. Sa ganitong paraan, hindi lang tayo nagiging disiplinado, kundi naging warrior tayo na kabataang may malasakit sa kalikasan. Kung lahat tayo ay kilos at makikiisa, makakamit natin ang isang Malabon na hindi lamang maunlad sa kabuhayan, kundi malinis, ligtas at maayos din ang kapaligiran. Muli kami po ang mga mag-aaral mula sa ika-4 ng Baitang Pangkat Franklin na paaralang elementary ng Malabon na nag-iiwan sa inyo ng mensahe. Ang likas na yaman ay biyaya ng Diyos kung ating aalagaan. Ito ay patuloy na magbibigay buhay sa bawat Pilipino.